Mahigit 2.5 taon ng aktibong nakikidigma ang Israel na tila walang katapusan. Sinasakop ng kanilang mga puwersa ang mga teritoryo sa Gaza at Lebanon, sa Syria, at magpapatuloy pa ito sa hinaharap. Anong epekto nito? Paano nito naapektuhan ang lipunan Israeli? Sa lipunang tinitirhan ko, sa tingin ko, hindi tinatanggap ang pagtutol sa ganitong asal ng pamahalaan. Lahat, bawat isa, ay sapat ang talino para maintindihan na hindi nakamit ang mga layunin ng digmaan. Sa Gaza, hindi pa rin tapos ang usapin. Sa Lebanon, hindi pa rin tapos ang usapin. Sa Syria, hindi pa rin tapos ang usapin. Sa Iran, hindi pa rin tapos ang usapin. Sino ang may bukas na kaso? May natapos ba tayo isa sa mga usaping yon? May natanggap ba tayong pinal na okay sa alinman sa mga usaping yon? Wala. At dahil doon, alam mo, halos bawat 2 araw, may naririnig kang sundalong asawi sa Hilaga, isa pa sa aksidente sa Gaza o napatay ng mga sniper. Kaya 2 taon at kalahati na tayo nasa digmaan. Ibig ko sabihin halos parang lumalapit na tayo sa halimbawa ng Ukraine. Tama, hindi pinili ang digmaan ito. Ipinataw ito sa Israel. Oh. At may banta pa rin. Sa totoo lang, masasamang desisyon ang mga naging desisyon. Tulad na sabi mo, ipinataw lang sa atin yon. Dapat mabilis at pinalang sagot natin. Pero imbes, nagpatagal lang tayo. Inabot tayo ng ilang buwan bago magdesisyon, una sa lahat, kung maglulunsad ba tayo ng operasyong panlupa sa Gaza. At pagkatapos, narinig natin ang iba't ibang bersyon. Sabi ng isa, nandun daw ang pamunuan sa Hilaga. Sinakop natin ang Hilagang Gaza Strip, pero walang nangyari. Sabi nila may nasa Shifa Hospital basement, pero pagpunta natin doon, wala tayong nakita. At pagkatapos, sinabi nila, Kanyunis naman, tapos Kanyunis ulit. Sa bawat pagkakataon, inilipat lang natin mula sa isang lugar, papunta sa iba pa, nang hindi talaga natatapos ang layunin. Ngayon, sa Lebanon, ganoon din. Ibig ko sabihin na yun pa lang tayo nagsisimula. Sinimulan natin ang digmaan laban sa Hezbollah at diretsahan natin sinabi na naipit natin siya, na naipit natin ang Hezbollah sa we trapped Hezbollah and bitag may nilagay para sa kanya pero tayo pala ang natrap. Ibig ko sabihin, ito ay ang gulat dahil sa mga drone, sa cyber, sa fiber optic, sa mga drone. Ibig ko sabihin, ito ay isang estratehikong sorpresa para sa IDF. Hindi sila handa para doon. Parang tayo rin, hindi tayo handa sa nangyari sa Gaza. Paano mo matatanggap ito, ibig kong sabihin, at paano ka pa magtitiwala sa iyong seguridad? Dahil sa huli, ang hinihingi ng mga tao sa Israel ay seguridad. Gusto namin ng seguridad. Ngayon, kaya mo ba kaming bigyan ng seguridad kung ganyan ka lang kumilos, ibig ko sabihin, sa mga ganitong kalokohang aksyon? Kaya critical ka sa paggawa ng desisyon sa proseso. Pero sinabi mo rin kanina na ang Israel ay umuyukos sa presyon ng US. Gaano kalaki ang epekto ng relasyon ng Israel at US sa pagdadala ng Israel sa kasalukuyang sitwasyon na hindi mo gusto? At marami ng Israeli ang hindi nasisiyahan dito. Na nagtrabaho ako kasama si Itzhak Rabin, hindi lang isang beses. Hindi lang isang beses. Ibig kong sabihin, maraming beses yon. Sabi niya noon, hindi ko gagawin yan at isusugal ang $3 bilyong na natatanggap natin mula sa US taon-taon. May espesyal siyang ugnayan sa Estados Unidos, pero si Yitzhak Rabin, igit sa ibang punong ministro, laging nakakagulat sa mga Amerikano. Una sa lahat, sa pampapatapon ng 415 na leader ng Hamas sa Lebanon. At pagkatapos ay sa kasunduan sa Oslo na lubos na ikinagulat ng mga Amerikano dahil akala nila ay tungkol sa Syria ang pinag-uusapan namin. At pagkatapos, ang nakuha nila sa halip ay at lahat ng aksyon ng Israel, mga aksyon militar noon, ay sinimula ng Israel at Israel din ang tumigil sa mga ito. Narito tayo ngayon dahil sa ating pangako at sa katotohanang tinulungan tayo ng mga Amerikano na subukang bawasan ang bantang nuklear ng Iran na papailalim tayo sa kanilang mga desisyon.
Ang ibig ko sabihin, sinabi ito ni Donald Trump nang hayagan sa ere, si Bibi Netanyahu, hindi niya ginamit ang pangalang Benjamin Netanyahu. Sabi niya, susundin ni Bibi Netanyahu lahat ng ipapagawa ko. Kaya tayo, ito ang sitwasyon kung saan narating natin na ang ating soberanya at ang ating tagapagpasya ay parang, alam mo na, nakasabit lang sa pintuan ng White House sa Washington. At hindi pa ito nangyari dati. At hindi pa ito nangyari dati. Kaya nga, nawala na rin natin ang isang bahagi ng ating kalayaan. At ito ang nangyayari sa mga relasyong yon. Dahil sa kabilang banda, tingnan mo ang asal ng US. Kapag nakita nila ang hindi nila kayang talunin ang mga Houthi, itinitigil nila ang digmaan at sinasabing tama na. Naiwan kaming humaharap sa mga Houthi. Ngayon, makikipagkasundo sila sa Iran at gagawin ang lahat. Maiiwan kaming humaharap sa Iran. Dahil nandito kami at nandun sila. Malaking pagkakaiba ito. Ngayon, sa Lebanon, ganun din. Bawal sa amin tamaan ang dahiya at pinoprotektahan ninyo ang Hezbollah. Hezbollah, imbes tumakas sa dahiya, ay natatawa lang. Hawak niya ang tagiliran at sinabing, Diyos ko, sino bang mag-aakalang tayo ipoprotektahan ng Washington laban sa Israel?